Good day mga ka-sports natin dyan. Petrogas Angels pagdating sa kanilang laban sa Reinforced Conference, hindi naging maganda ang kanilang standing. Sila pa naman ang defending champion. Ngunit hindi nga sila nakapasok sa Final Four. Maraming nagulat na mga fans ng Petrogas Angels sapagkat inaasahan nga ng karamihan na sila pa rin ang magja-champion. Alam kasi natin na kapag sa Reinforced Conference, mas matinik kumuha ng import ang Angels. Ngunit nabaliktad nga ito at na-snatch nga sa kanila ang Corona, kung saan ang Creamline Cool Smashers nga ang nagtagumpay. Samantalang masakit naman ito para sa team ng Petrogas Angels at aminado naman si Remy Palma na nagkulang sila at ngayong conference raw ay babawi na sila. Alam nyo ba na mas pinalakas pa nila ang kanilang lineup ngayon? Ang tanong, makabawi kaya sila ngayong All-Filipino Conference sapagkat hindi lang naman ang Petrogas ang malakas ngayon. Pero syempre, i-check muna natin ang kanilang first 6 lineup. Pero bago ang lahat, kung bago ka na sa aking YouTube channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Nabiguman ang mga fans ng Petrogas Angels sapagkat hindi nga nakapasok ang kanilang iniidolo sa Final Four sa Reinforced Conference. Ngayon naman ay babawi naman sila pagdating sa All-Filipino Conference. Alam naman natin na ibang usapan na to dahil wala nang import dito. Ating silipin ang kanilang first 6 lineup. Unahin na nga natin dyan ang kanilang middle blocker. Walang iba kundi ang kanilang kapitanan na si Remy Palma. Si Palma ay isa sa mga pinakapalaban at magaling na middle blocker, subalit minsan nakikita rin natin na medyo siya na lang halos kasi ang lumalaban at minsan ay hindi siya masyado nabibigyan ng bola, kung kaya hindi rin nakakahataw itong si Remy Palma. Kaya't kita nga natin na hindi rin masyado umangat ang kanyang standing pagdating sa pagiging best middle blocker. Pero magaling yan at babawi yan ngayong All-Filipino Conference at ang kanya naman magiging katandem walang iba kundi si MJ Phillips, isa rin sa mga pinakamagaling natin na best middle blocker, kung saan naman hindi nga siya nakatulong sa Reinforced Conference sapagkat hindi nga siya pinaglaro ng kanilang coach dahil meron nga itong minor injury. Gayunpaman kung nakapaglaro itong si MJ Phillips, sure tayo na baka nadepensahan nila ang kanilang Corona sa Reinforced Conference. Gayunpaman, ganun talaga. Minsan kapag may injury ka, hindi isusugal ng iyong coach dahil mas mahalaga ang iyong kalusugan. Ngunit ngayon okay na si MJ Phillips. Titingnan natin kung muli na siyang hahataw pagdating sa All-Filipino Conference dahil kasama nga siya sa first 6 lineup. Good luck sa pagbabalik ni MJ Phillips sa loob ng court. Puntahan naman natin ang veterana na si Aiza Maiso Puntillas, ang opposite hitter ng Angels. Kilala naman natin na itong si Puntillas ay isa sa mga pinakamagaling nating opposite hitter at marami na siyang napatunayan simula ng collegiate at hanggang sa pro ay narito pa rin siya. Marami nang nagsilitawan ng mga star players at magagaling, pero kahit sa edad ni Aiza Maiso ay kaya niya pa rin makipagsabayan sa mga kabataan ngayon. I hope na makabawi ang Petrogas Angels sa pangunguna ni Aiza Maiso Puntillas sapagkat veterana ito at madiskarte naman sa loob ng court. Kinakailangan lang talaga ng mga suporta ng kanyang coach, star player, kung gusto nga nilang manalo. Atin naman puntahan ang kanilang mga outside spikers, Myla Pablo and Jonah Sabete. Kung pag-uusapan sa angking kagalingan ay hindi na dyan magpapahuli si Myla Pablo at si Jonah Sabete. Bagamat ang dalawang ito ay magaling, isa lang sa kanila ang ipapasok ng kanilang Japanese coach at ang isa sa kanila ay matitenga na naman sa bangko. Pero pang substitute naman ito kapag medyo inaalat ang isa. Kasi ang kanila talagang pinaka-star player dito, walang iba kundi ang kanilang kadiagonal na si Brock Van Sickle. Hindi naman natin maitatanggi na si Brock Van Sickle ang bumubuhat ngayon ng Petrogas Angels. Real talk, hindi na ganoon kagalingan
ang Petrogas Angels. Hindi gaya noon na kahit wala si Brock Van Sickle ay kayang-kaya nilang makipagsabayan sa creamline. Ngayon ay mukhang umaasa na lang sila kay Brock Van Sickle sapagkat ito lang madalas ang pumupuntos ng malaki. Wala nga masyadong katulong si Brock Van Sickle dito dahil si Myla Pablo ay ibinababad nga sa bangko. Bagamat okay naman si Jonas Sabete, pero may mga time na talagang sumasablay rin itong si Sabete at ipinipilit pa ng kanilang coach. Kinakailangan talaga na ibabad nila si Myla Pablo kung gusto nila na makatulong ng gusto ito sa team. Lalo si Brock Van Sickle at Myla Pablo ang mas maganda na tandem. Gayunpaman, desisyon niya ng coach dahil siya naman nakakaalam. At syempre, ang aasahan naman natin dito ang mga magagandang set ni Janelle Cheng. Well, magaling naman si Janelle Cheng at wala naman tayo dyan masasabi at bihira lang yan alatin ng kanyang mga set dahil karamihan ng kanyang set ay okay naman at swak naman sa kanyang mga spikers, kaya nga malakas rin ang Petrogas Angels. Pero kitang-kita natin na ang Angels ay mukhang wala naman masyadong nabago, sila pa rin. Kaya ano kaya nga asahan natin sa Petrogas Angel? Sa tingin nyo ngayon conference, malakas pa ba sila? Dahil sa tingin ko ay ang ibang team ngayon nag-recruit ng mga bagong players at nagpapalakas, pero ang Petrogas Angels mukhang sila pa rin ang narito nga sa kanilang first six at mukhang wala ngang nagalaw maliban kay MJ Phillips na dati naman na ipinasok na siya noon pa man. Bagamat nagkaroon lang siya ng minor injury kahit nawala siya. Sa tingin nyo, kaya pa ba nilang mag-champion or makapasok sa Final Four? Comment naman kayo sa baba.